Si Ed Kaluwag ay naniniwalang may mga lamang lupa o elemento sa paligid na hindi nakikita ng tao. Kabilang na sa mga kinatatakutan ng ilan sa atin ay ang mga engkanto, maligno at multo. Ang madalas makakita ng mga ito ay yung mga taong nabuksan daw ang kanilang third eye. Narinig mo na ba ang sabi-sabing kapag tirik ang araw, ngunit umuulan ay may ikinakasal daw na engkanto? Isa lang yan sa mga nagpasalin-salin ng alamat tungkol sa mga lamang lupa, engkanto at kung ano-ano pa. Dahil interesting ang topic na ito, heto at pag-usapan natin ang mga nilalang na kinatatakutan at pinaniniwalaan ng ilang mga tao hanggang ngayon. Nakarinig ka na ba ng iyak ng isang babae sa isang liblib na lugar? May mga nagsasabing may naririnig silang iyak ng babae at ang mga nakakita daw ay may mahabang buhok at may damit na kulay puti ito. Kaya nga tinawag nila itong white lady. Samantala, ang nakasuot naman na itim ay tinatawag na black lady. Sila daw ay ang mga kaluluwa na hindi matahimik. Walang pinipiling lugar ang white lady. Minsan daw nakikita ito sa paaralan, sa puno ng balete at kung saan-saan pa. May napabalita ngang marami ang nakakita ng ganito sa San Rafael, Bulacan, na nai-feature nga ito sa Kapuso Mo Jessica Soho. Minsan ay sumasakay daw ang kinatatakutang white lady sa tricycle at biglang naglalaho. At kadalasang nakikitang naglalakad sa tulay ng nakalutang. Nakita daw ito ng ilang residente doon. Kadalasan nagpapakita lang ito upang manakot. Ngunit may mga ilang tao din ang nagpapatotoo na nananakit ito sa pamamagitan ng pagsapi sa tao. Ang taong sinapian ay sobrang lakas at kahit ilang tao na ang pumipigil ay nahihirapan pa rin sila itong patigilin sa pagwawala. Matapos nga daw itong sumanib sa isang tao, ay sasanib na naman ito sa isa pang tao. Kadalasang sinasakal niya ang taong nahahawakan niya. Ayon sa mga eksperto, kailangan daw dasalan ng pari ang lugar kung saan ito madalas nakikita upang manahimik ang kaluluwa. Ayon sa mga matatanda, may isa pang nilalang na naliligaw at minsan ay nananahan sa bahay ng tao. Ito ay ang tinatawag na duwende. Sila ay maliliit na nilalang na may mahaba at patulis na tenga. Kapag iyo daw itong makita ay mamamangha ka dahil sa ganda ng kanilang kasuotan. May iba pang nagsasabi na ang kanila daw sapatos ay parang medyas na patusok at meron din silang sombrero. Ang kanila daw tirahan ay ang tinatawag na punso na parang isang maliit na bundok. Kaya nga sabi ng matatanda ay huwag mong gagalawin ang punso, baka magalit ang mga duwending nakatira dito. Sabi din ng ilan ay kailangang magsabi ka ng tabi-tabi po kapag ikaw ay malapit dito. Ang ilan daw sa mga duwende ay ninanais na manirahan sa bahay ng mga tao o sa mga puno. Ang mga taong kinagalitan daw ng mga duwende ay namaga ang iba't ibang parte ng kanilang katawan. Samantala, may ibang duwende daw na napagkakatuwaan ang tao. May ilang tao ang nagkwento na bigla na lang daw nawawala ang mga bagay sa kanilang bahay at kusa na lang daw itong bumabalik. Paborito daw gawin ito ng mga duwende sa mga susi at singsing. Kanila daw itong pinaglalaruan. Mahilig din daw magbagsak ng barya sa sahig ang mga duwende. Marahil ay mahilig sila sa mga makikinang na bagay. Ang sabi din ng iba ay kapag nagustuhan ka o nais kang maging kaibigan ng isang duwende, ay dadalhin ka nila sa kanilang tirahan. Madalas daw ay hindi nakikita ang mga ganitong nilalang dahil nasa ibang dimensyon daw sila. Ang mga matatanda ay may tinatawag na elemento. Sila yung mga nilalang na may kakaibang itsura. Kabilang dito ang tikbalang. Ang tikbalang ay ang pinakakilalang mythological creature sa Pilipinas. Sila yung may ulo at paa ng kabayo at ang katawan ay parehas ng sa tao. At sabi nga ng iba, ay kapag nakaupo daw ang tikbalang ay abot ang mga tuhod nito sa kanyang mukha. Kapag may nagustuhan daw itong babae ay ginagamit nito ang kanyang kapangyarihan. May ilang babae nga daw di umano na nagsasabing niligawan sila ng tikbalang at palagi daw sila inaalayan ng bulaklak sa tapat ng kanilang pinto at bintana. Ayon sa matatanda, kapag nabuntis ng isang tikbalang ang isang babae, ay gagawin ng tikbalang ang lahat ng kanyang makakaya upang nakawin at dalhin sa kanilang kaharian ang sanggol.
Mapaglaro daw ang mga tikbalang. Kapag nakatuwaan ka nito ay maliligaw ka daw sa nais mong tahakin. Kaya daw nitong kontrolin ang isipan ng tao. At may mga tao daw na nawalan ng katinuan ng isip dahil sa tikbalang. Kaya nga ilang ang ibang tao na pumasok ng kagubatan dahil madalas daw sila dito makita. Pinaniniwalaan ng karamihan na ang mga tikbalang ang siyang nagbabantay sa lagusan ng mga engkanto. May ilang kwento din na nakikita din daw ang tikbalang sa syudad, partikular sa may malalaking puno. Sabi ng matatanda, para di ka daw talaban ng kapangyarihan ng isang tikbalang, ay kailangang baliktarin mo ang iyong damit. At may mga ilan din na nagsasabi na ang hibla daw ng tikbalang ay isang anting-anting. Ayon sa mga psychologist, malikot ang imahinasyon ng mga tao. Maaari mo raw makita ang mga bagay na hindi ka nais-nais o kababalaghan kapag ikaw ay nakakaranas ng matinding lungkot o depresyon. May mga eksperto din na nagsasabi na nagpapakita lang ang mga nakakatakot na nilalang kapag ikaw ay takot o walang paniniwala sa Diyos. Ikaw, nakaranas ka na ba ng isang kababalaghan noon? Ikuwento mo naman sa amin dyan sa comment section sa ibaba at tiyak na babasahin namin yan. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!